impression ko dito sa... Ayusin mo yan Kay Madam. Ito. Actually, soft girl. Akala ko parang yung mga sinasayaw niya, yung mga medyo flowy, ganyan-ganyan. Tapos ang hilig niya sa chewy cookies, mga gano'n. Di ba? Tapos nung nakasama ko siya sa rehearsal sa sayaw, parang medyo na ano ako, natamaan yung ego ko. Sabi ko, parang mas powerful to sa akin sumayaw. Iba yung power niya. Na hindi lang para siya yung pang mga medyo cute-cute na girly group na ganyan. Kundi yung pag dinaan mo siya sa hip-hop, iba yung power, nandun yung ano niya, yung disiplinado siya sa bawat sayaw. For sure, kayo guys, comment down below, alam niyo yan, na medyo parang soft girl pero hindi. Ano to? Atapang na tao to. Atapang na tao ang tingin ko dito. And nakakatuwa na nakikilala ko siya at sila lahat. What's up? What's up? Kamusta? Kamusta? Excited ba kayo? Yes, very. Mukha naman. Pero ang fresh niya, no? Solid. Pero sana hanggang mamaya fresh tayo, no? Okay. So, you know me naman, I'm Coach LA. I'm very glad that you guys napunta sa akin ngayong episode. Dahil ang episode na to, ang style nyo ay hip-hop. Ako naman. Hindi, ako talaga, nung first rehearsal, nung first time namin mag-meet, alam ko na talaga angas talaga ito eh. Oo, talaga? Pormahan mo nun. Parang naka-ano pa siya. Anong suot mo nun? Parang naka-t-shirt ka na. Basta may siyang mga... stunner, yung Oo. stunner. Tapos puro ano pa. Ayoko naman mag-generalize. Pero alam mo yun, parang hindi, wala naman sa tattoo yan, wala sa suot yan eh. Nasa ano yan eh, kung paano mo lakad pa lang eh, kagano naka-chin up pa eh. So alam ko na talagang angas yung tingin ko sa kanya. Tapos parang ewan ko, na-feel ko talaga na hip-hopper din to eh. Kasi sa suotan, ayun talaga. So, lalagyan lang natin siya ng konting drama. So, hip-hop siya, but the story is manggagaling isa sa inyo from the TV. So, para siyang from TV to reality and then back to TV. O, diba? Paano kaya yan? Paano kaya gagawin natin doon? Baka may idea ka dyan. Okay, Coach? Ayun lang naman. Yung style lang is very, yes, kailangan ng swag talaga. And also the timing, syempre. And feeling ko the endurance, ang pinakakailangan natin. Kasi mataas yung music natin. Yes, mataas talaga siya. Okay, ready na kayo? Pero ano talaga? Pero hindi niya alam soft boy pala ano? Oh, parang siya, mas ano to, mas soft boy to kaysa sa akin, actually. Parang yung ano niya, alam mo yung inner self niya, hindi as ano. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi as strong, parang yung postura lang niya yung strong, pero ano siya talaga, with his emotions. Sobrang aware talaga siya sa emotions niya na nagulat ako na parang, oh. Okay, so mas kailangan ko from hips hanggang upper body talaga. 1 and 2 and a 3 and a 4. Okay? So lagyan natin ang arms sa 1, 2, 3, 4. Alright? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. After nyan, headbangs lang tayo. 5 and 6 and 7 and 8 and. Okay? Pero ito sa mga speaking as a girl, kasi madami akong nami-meet, marami akong friends na alam mo yung parang pinag-uusapan nila na parang maangas sa labas, pero pag sa loob, parang ganon. Ito na yun, guys. So, yan. So, Siya pang yan. ano ako? Pang novel series. Habulin ka ba ng babae? Hindi. Hindi. Uy. Lonely boy, ano ako, torpe, lonely boy, ano ako, Sabi ko good sa boy. inyo, soft boy. Soft boy. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. Drop. 1, 2, 3, 4. Okay, I want to see the difference between this pati ito. Okay? Let me see. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. Drop. 1, 3. Yan. Nice one. Pero first impression, red flag. Hoy! Joke lang. Uy, hindi naman. Grabe. Hindi, kasi first, kasi alam mo yung mga ganong galaw, yung ganon, alam mo yung akala mo, bubulihin ka eh. Oo, hindi. Hindi talaga. On the floor. Hi guys, it's me, Jao, from the boy group Alamat.
So ngayon, magkukwento ako sa aking life. Medyo mahirap siya kasi kailangan natin ipakita yung pagka-extravagant or like yung pagka-extraordinary na makikita mo sa isang carnival. So syempre, hindi naman dapat pure dance lang. For the first challenge, ang genre namin is dance hall. Tapos, bukod sa genre, meron pa pala siyang theme, which is carnival. Super interesting na ipagsama yung dalawang yun kasi isipin mo, carnival, dapat may some kind of exhibition, tapos dance hall. And I love dance hall. I take dance hall classes. Love you too, mother! Oh my God! Anak ko pala. Yes, Yes. kasi pinalaki ako ng sex bomb. Di ba? Oo, tama. Di ba? Mag-split ka nga. Ganon. Medyo hindi madulas, so mahirap. And nung na-meet ko si Ate Sugar, siya pala yung kapartner ko for this. I was like, oh my God! Pinalaki kasi ako ng sex bomb. Idol na idol ko yung sex bomb. Pinanood ko yung mga interviews nila, ganyan. Pati yung mga showdown nila, ganon. So, this is it, Panzit. Full circle moment. Sa 3, 4, and 5. Okay. Pagdating dyan, siguro dyan, huwag masyadong malayo. Mas more on sa side lang ni Ate Sugar. Tapos, ate, kapag ginanon mo siya, di ba, kinontrol mo siya, medyo tignan mo muna siya kapag nag-cartwheel siya, para lang medyo may ano pa tayo, connection pa sa life. Tapos, yung slide mo dyan, patingin niya ako. Sige, ganito ka ate. Sugar, stay ka lang para alam ko kung paano siya mag-slide. Medyo mas ano mo pa, kailangan ko makita na nag-slide ka talaga paikot. Sige, galing tayo dito ng 7, 8. Usog konti. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and a 7, 8, and a 1, 2, and a 3, 4, good, 5. Tapos ngayong dumating yung opportunity na mag-Stars on the Floor, Season 2. Woo! I was like, oh my gosh, babalik ako sa competing. Gustong-gusto ko to. Na-miss ko yung feeling na yung pagod, yung passion, yung pagdadaanan mo with your mga kasama mo sa pagko-compete. Ang sarap sa feeling nun. At na-feel ko siya ulit ngayon, kahit hindi pa talaga nagsa-start. Magsa-start pa lang. Nagsho-show pa lang kami, tas kasama ko yung mga fellow P-pop siblings ko. Ay, pagod na agad. Love that! So ayun, now I'm here. Laban-laban.